pagpapatuloy, napasigaw sa gulat ang headmaster nang makita niya sina Duke Agnes at Count Sten na dumating at patanong niyang sinabi na kung bakit daw sila nandito. Sumagot naman si Count Sten. Sinabi niya na dahil daw nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng academy, kung kaya hindi niya nagawang mapigilan ang kanyang sarili na hindi ito pansinin. Ari Bron Sten, ang kasalukuyang head ng Sten family at ang ama ni Amaru. Nagsalita naman si Duke Agnes. At sinabi niya na kung may nagawang pagkakamali daw ang kanyang anak na si Joshua, ay hindi ba daw mas makakabuti bilang isang ama na pumunta dito sa academy? Tumugon naman ang headmaster at sinabi niya na hindi naman daw dapat maging ganito kapormal ang Duke. Tumugon naman ang Duke at sinabi niya na dapat lang niyang gawin ito, lalo na daw sa meeting na ito na nasasangkot ang kanyang anak. At tinanong din ng Duke na hindi ba daw ang academy na ito ay isang sagradong lugar ng pag-aaral, kung saan dito tinuturuan ang mga bata na mamumuno sa kanilang imperyo sa hinaharap. At sinabi niya rin na isa rin daw itong pagpupulong na kung saan gagawin din ang desisyon kung papaano paparusahan ang kanyang anak na si Joshua. Nagulat naman si Segirdam nang marinig niya ang sinabi ni Duke Agnes at nagsalita. Sinabi niya na hindi naman daw yun sa ganon. Nagsalita naman si Count Sten at sinabi niya na ang special admissions daw ay isang bagay na talagang mali, anuman ang dahilan ng paggawa nito. At tinanong niya si Segirdam na nagpapakita ng masamang intensyon. Tinanong niya ito na kung ano ba daw ang sa tingin nito. Hindi naman makasagot ng maayos si Segirdam dahil sa takot at nakangiti namang sinabihan ni Duke Agnes si Aristen na tigilan na daw niya ito. Pasimple namang tinihil ito ni Aristen at sinabi niya na wala naman daw siyang may ginagawa at nagtanong lang naman daw siya. Bigla naman nagsalita ang isa pang professor at patanong niyang sinabi na ang rason ba daw kung bakit nandito ang Duke ay upang gamitin ito ang kanyang kapangyarihan bilang isang Duke para pagtakpan ang special admission sa pagkakataon na ito. Nagulat naman ang Duke at si Aristen nang marinig nila ang mga sinabi ng isang professor. At napanganga naman sa gulat ang headmaster, si Segirdam at ang isa pang professor nang marinig din nila ito. Sumigaw naman ang headmaster at sinabihan niya si Professor Cecil na mangyari daw mag-ingat ito sa kanyang mga sinasabi. At tinanong niya ito kung paano daw nito nagagawang magsalita ng ganitong klaseng bagay. Nagsalita naman si Duke Agnes at sinabihan niya ang headmaster na okay lang daw yon. At ang totoong rason naman daw kung bakit siya nandito ay para sa mga isyong kinasasangkutan ng kanyang anak na si Joshua. Tumugon naman si Professor Cecil at sinabi niya na hindi ba daw ay sinabi ni Duke Agnes ngayon lang na ang lugar na ito daw ay isang lugar para sa pag-aaral na nag-aalaga sa mga bata na mamumuno sa imperyo sa hinaharap. Sumagot naman si Duke Agnes at sinabi niya oo, tama daw yon. At nagsalita ulit si Cecil. Sinabi niya na ibig sabihin lang daw nito, ang lugar na ito ay ginawa para lang sa kapakanan ng mga bata na pumasok dito. At isang lugar din na mag-aayos sa kanila. Cecil, Magic Studies Professor. Gayunpaman, dahil nandito ang isang katulad ni Duke Agnes, ang kanilang mga opsyon daw ay lubos na may impluwensyahan ni Duke Agnes. At wala naman daw siyang may masasabi kung talagang nandito si Duke Agnes bilang isang magulang para panagutin ang maling gawain ng kanyang anak. Ngunit, sa tingin daw ni Professor Cecil, para sa mga espesyal na admission, ang mga kasalanan daw ay hindi lamang nasa estudyante. Napatahimik naman si Duke Agnes at napaisip nang marinig niya ang mga sinabi ni Professor Cecil. Nagsalita naman ang headmaster at sinabihan niya si Professor Cecil na naiintindihan daw niya ang gusto nitong ipahayag ngunit kung ganito daw siya kaprangka magsalita, sila daw ay malalagay sa isang mahirap na sitwasyon. Nagulat naman ang headmaster nang bigla namang nagsalita si Segirdam. Sinabi niya na sumasang-ayon daw siya sa lahat ng mga sinabi ni Professor Cecil. At para sa isang maimpluwensyang tao na tulad ni Duke Agnes na pumunta dito, hindi ba daw ito nangangahulugan na iisa lang ang paraan para mapagpasyahan nila ito? At siya ay napangiti pagkatapos. Nagsalita naman si Aristen nang marinig niya ang sinabi ni Segirdam. Sinabi niya na masyado naman daw mabilis na nagbago ang pag-uugali ni Segirdam. At tiyak naman daw siya na ang lahat daw sa kanila ay tinikom lang ang kanilang mga bibig matapos guluhin ng mga pasaway na grupo ng Araxia ang kanyang anak. Ngunit ngayon daw na nag-iba na ang sitwasyon sa ngayon, si Segirdam daw ay hindi na mapigilan sa pagsasalita. Napatahimik naman si Segirdam matapos niyang marinig ang sinabi ni Aristen habang tinitingnan siya ng dalawang professor.
Nagsalita naman ang Duke at sinabi niya na mukha daw ang lahat ay nagkakamali sa kanilang mga iniisip. Hindi daw siya nandito para magbigay ng pressure sa Academy dahil sa insidenteng nangyari sa pagkakataon na ito. Nagsalita naman ang headmaster. Tinanong niya ang Duke na kung ganoon daw ang kaso, bakit daw siya nandito. Sumagot naman si Duke Agnes at sinabi niya na may nakapagsabi daw sa kanya na ang kanyang anak na si Joshua ay gumawa ng mga aksyon na hindi nagbibigay galang sa pamilyang Stan. Kaya naman daw pumunta siya dito para makipagkita kay Count Ari at humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, may nagsabi din daw sa kanya na si Count Ari daw ay patungo na rin sa Academy bago ang lahat. Kung kaya daw nag-aalala siya para sa kanyang anak na si Joshua na baka malagay daw siya sa kapahamakan dahil sa galit na taong ito. Tinutukoy niya ay si Count Ari. Kung kaya dali-dalian daw siyang pumunta sa Academy. Nagsalita naman si Ari Stan at nilinaw niya kay Duke Agnes na hindi pa daw niya napapatawad ang batang yon. At kung hindi daw magagawang patunayan ni Joshua ang kanyang mga sinasabi, ang lahat daw ay hindi magwawakas sa isang magandang sitwasyon. Tumugon naman si Duke Agnes at ipinagmalaki niyang sinabi na siguradong magugulat daw si Ari Stan kung makikilala niya daw si Joshua ng personal. Tumugon naman si Ari Stan at sinabi niya na kung ganoon daw kasigurado si Duke Agnes ay aabangan niya daw ito. Nilinggan naman ni Duke Agnes ang lahat ng mga professor at nagsalita. Sinabi niya na higit daw sa lahat, narito siya para sabihin na kung ang mga espesyal na admission na ibinigay sa oras na ito ay isang matinding problema na makakaapekto sa buong akademya, ay ayos lang na maparusahan ng mabigat si Joshua o kahit mapatalsik sa Academy. Nagulat namang napanganga at hindi makapaniwala sina Professor Cain at ang headmaster nang marinig nila ang mga sinabi ni Duke Agnes. Lumipat ang eksena sa gitna ng kagubatan at makikita si Joshua na nakadapa sa lupa at wala nang malay pagkatapos niyang labanan ng isang miyembro ng The Magic Tower 7 Magicians, the Thunder Seat, Jackster Oaks. At nung unti-unti na siyang nagising at makikitang namimilipit sa sakit, siya ay bumangon at hinawakan kaagad nito ang kanyang kaliwang balikat na nasaktan sa gitna ng labanan nila. At habang nakaluhod, siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na hindi niya daw lubos na maiisip na magagawa niyang matalo si Jackster Oaks sa katawan na meron siya ngayon. At kung nagkita daw sila sa larangan ng digmaan, si Jack daw ay isang kalaban na mas higit na nakakatakot kaysa sa mga taong nasa antas na ng Master. At bigla siya nakaramdam ng sakit mula sa kanyang batok at namilipit siya ng husto sa sobrang sakit at napatanong siya kung bakit ba daw ito ganito kasakit. Bigla namang may nagsalita at sinabi niya na tumigil na daw sa kakareklamo si Joshua at umayos daw ito. Si Lugia pala ang nagsalita at tinanong niya si Joshua kung kamusta naman daw ito sa ngayon at kung ano na ba daw ang nararamdaman nito. Nararamdaman ba daw niya na bigla siyang lumaki? Nagulat naman si Joshua nang makita niya ang kanyang mga kamay na tila lumaki ito ng kaunti at ang kanyang mga balikat daw ay bigla ring lumapad. At tinanong niya si Lugia kung ito na ba daw ang kanyang sinasabi na growth ability ng Bronto. Sumagot naman si Lugia at sinabi nito na tama daw ang sinabi ni Joshua. At kahit daw ito ay isang sitwasyon na hindi niya rin inaasahan, mukha yata daw napabilis din ang paglaki ng iba pang kapangyarihan ng Primordial Stone. At ang gluttony daw na kapangyarihan ay mabilis ring lumaki. At hindi naman daw ito nangangahulugan na magiging kulakulubot na matanda kaagad si Joshua. Nagsalita naman si Joshua at sinabi niya na kung ganoon daw ang kaso, nakakagaan naman daw ito ng loob niya. Nagsalita naman ulit si Lugia at sinabi niya na huwag daw mag-alala si Joshua. Dahil ang kapangyarihan na growth ng Bronto ay pinasisigla ang paglaki sa pinakamabuting punto batay sa katawan ng gumagamit. Nagulat naman si Joshua sa kanyang narinig at napatanong siya na kung ang bagay ba daw na tulad niyan ay imposible at paano naman daw nangyari yon. Sumagot naman si Lugia. Sinabi niya na 5 taon daw bago tuluyang mag-develop ang katawan ni Joshua. At simula daw ngayon, kakailanganin daw ni Joshua bigyan ng karagdagang pansin ito, upang balansehin ang kanyang katawan na lumaki ng gusto sa loob lamang ng maikling panahon. At mayroon pa daw isang bagay na kailangan malaman ni Joshua. At bigla nang lumabas at nagpakita si Lugia sa harapan niya at nagsalita. Sinabi niya na hula lang daw niya ito ngunit mukha daw ang Bronto ay nagising sa pamamagitan ng paglamon nito sa kapangyarihan ng nagmamay-ari sa kanya. At tiyak daw siya na ang biglaang paglaki ni Joshua ay may kaugnayan din sa bagay na ito. Tinanong niya rin si Joshua kung bagay ba ito sa kanya.
Sumagot naman si Joshua kung ang tinutukoy ba ni Lugia ay ang kristal na nakadikit sa kanya. Sumagot naman si Lugia na oo at tinatawag daw itong isang crystallization ng Bronto. At sa una pa lang daw ay imposible na para sa isang primordial stone na kilala bilang isang bagay ng mga Diyos, na maabsorb sa loob ng isang mababang katawan ng tao. At salamat daw doon dahil ang sumpa daw ni Joshua na matatanggal lang sana sa pamamagitan ng pag-abot niya sa master level ay sa ngayon wala na. At kailangan daw na magpasalamat ni Joshua sa kanya. Nagulat naman si Joshua at napaisip. Sinabi niya na ang sumpa ng demonic at ng divine power na sinasabing naglalaban sa loob ng kanyang katawan at nagdudulot ng pinsala sa kanya ay ngayon wala na. At pasiga niyang tinanong si Lugia na kung siya ba daw ang may kagagawan para mawala ito. At tinanong niya rin kung ano ba daw talaga si Lugia. Tumugon naman si Lugia. Tinanong niya si Joshua na kung hindi ba daw nito pagsisisihan at makakayanan ba daw nito kung malalaman niya kung sino ba talaga siya. Tinanong naman siya ni Joshua kung ano ang ibig niyang sabihin na pagsisisihan niya. Sumagot naman si Lugia at sinabi niya na tinatanong niya kung kumpiyansa ba daw si Joshua na kayanin ang bigat matapos marinig kung ano ba talaga siya. Sumagot naman si Joshua at sinabi niya na hindi na daw mahalaga kung makakaya niya o hindi. Dahil kung hindi daw nito sasabihin ni Lugia sa kanya ng maayos, wala na daw siyang dahilan pa o intensyon para gamitin ito. At sinabihan siya ni Joshua na palagi daw mayroon isang malaking kabayaran para sa isang dakilang kapangyarihan. At wala daw siyang dahilan pa para gamitin ang isang hindi kilalang magic object na may hindi kilalang layunin. Napatawa naman si Lugia at sinabi niya na ito daw ang eksaktong hitsura ng isang tao na gumaganti ng kabaitan na may kasamang puot. At kung ganoon daw ka-curious si Joshua ay sasabihin na niya daw ito. At biglang umangat sa eri si Lugia at nagsalita. Sinabi niya na siya daw ang pinakadakilang nilalang sa lahat at ang the ultimate being. Walang iba kundi si Lugia. At sabay na nagpalabas ng isang malakas na air pressure. Bakas naman sa mukha ni Joshua na tila bang naiinis sa ginawa ni Lugia at tumalikod na ito at nagsalita. Sinabi niya na sana daw ay itinapon niya na lang si Lugia. At nagulat naman si Lugia sa reaksyon ni Joshua at tinawag niya ito at nagsalita. Sinabi niya na kung gagamitin man daw siya ni Joshua o hindi, ito daw ay hindi na mahalaga, dahil naitatag na ang kontrata sa pagitan nilang dalawa. Napatanong naman si Joshua kung ano naman daw ang tungkol sa kontrata. Tumugon naman si Lugia at sinabi niya na tiyak daw siyang alam na ito ni Joshua, dahil kung hindi daw si Joshua sumang-ayon sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban, ang kontratang iyon ay hindi maaaring maitatag pagkatapos ng lahat. Napatigil naman sa paglalakad si Joshua at napalingon nang marinig niya ang mga sinabi ni Lugia at nagsalita. Tinanong niya si Lugia kung ito ba daw ay nangangahulugan na siya ay pumayag sa isang kontrata sa kanyang sariling kagustuhan. Sumagot naman si Lugia na oo, at sa sandali daw na bumalik si Joshua sa nakaraan, ang isang kontrata sa pagitan nila ni Lugia ay naitatag na. Lumipat ang eksena sa loob ng academy at makikita na nag-uusap sina Agaris at ang isa pang batang kasama niya. Tinanong siya ng isang bata na kung tatakas na naman daw ba siya. Napatulala naman si Agaris nang marinig niya ang tanong ng bata at siya ay tumalikod at nagsalita. Sinabi niya na tigilan na daw ni Amaru ang pangdidisturbo sa kanya. At tinanong niya ito na kung ano ba daw ang pinagsasabi ni Amaru pagkatapos nitong dumating at makipagkita sa kanya. At habang papaalis na si Agaris ay bigla namang sumigaw si Amaru. Pasiga niyang sinabi na sa sitwasyon daw na ito, kahit pa isang miyembro ng Agnes family si Joshua ay hahabulin pa rin daw siya ng Araxia katulad daw sa nangyari sa kapatid ni Agaris. Tinanong rin ni Amaru na kung gagawa ba daw ng isang bagay si Agaris na pagsisisihan niya. At hindi ba daw ay ibinunyag lang ni Joshua ang tunay nitong pagkakakilanlan para iligtas siya. At ang Circle Araxia daw ay hindi na isang issue sa ngayon. Tinanong naman siya ni Agaris na kung ano ba daw ang nalalaman nito para sabihin ang mga ganitong bagay sa kanya. At ang kanyang kapatid daw ay malubhang nasaktan at pinaalis sa academy at paano rin daw nagagawang mag-assume ni Amaru kung ano ang nararamdaman nito. At habang tumutulo ang luha ni Agaris ay tinanong niya si Amaru na kung alam ba daw nito kung ano ang pakiramdam ng walang may magagawa sa harap ng isang makapangyarihang tao. Napatahimik naman si Amaru matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Agaris at mga hinanakit nito noon. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.